Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by DZRH News sa programa ni Mr. Deo Macalma. Report nila, interview kay Senator Sherwin Gatchalian na umaasa na ngayong araw na ito, maaagaw nila ang liderato sa Senado sa isang kudita. Ito, Win Gatchalian nakahandang magsilbing presiding officer sa impeachment trial ni BP Sara. Wow! Pakinggan natin. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ito ay kung sakaling siya ang may talagang Senate President. Alamin natin ang detalye mula kay RH28 Raymond Adpas. Laki Raymond. Mayor, nagpahayag ng kahandaan si Senator Sherwin Gatchalian na pangunahan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa oras na siya ang may talagang Senate President. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa ating saligang batas na ang Senate President ay siyang magiging presiding officer sa impeachment case ng Vice President. Mahalaga na ngayon ay pag-aralan ng lahat ng articles of impeachment at ang presiding officer ay maging impartial, neutral at patas. Para kay Gatchalian, hindi lang responsibilidad ng Senate President ang impeachment kundi lahat ng mga senador. Kaya mahalaga na pag-aralan ng articles of impeachment. Siya ang isinusulong na makasamahan sa Senate Block o SB 11 na maging Senate President. Dahil napakarami ang nadismaya sa nangyaring kaguluhan ng nakaraang mga linggo na naitalaga si Senate President Alan Peter Cayetano sa pwesto. Lubos ang pasasalamat ni Gatchalian sa tiwala sa kanya ng mga kasamahan sa SB 11. Sa ngayon ay patuloy ang usapan na posibilidad na palitan ng liderato ng Senado dahil napakanipis ang bilang ng bawat grupo. Ito si RH Fante, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas masahol pa kay Judas. So, yan. Naghahanda na sila. Wow. Good luck po. SB 11. Ano sa tingin nyo? Makukuha ba nila ang liderato mamaya? Malalaman natin dahil session na naman. Kasi every Monday yan. May 11. Yan. Biglang sumulpot si Bato. Nabulaga si Soto. Oh. Hindi nila nakayang arestuhin si Bato. Natakbuhan ang mga NBI agents. Ayun. So, the following Monday, noong May 18, walang nangyari. So, ngayon, May 25. In-interview kanina ni Karen Davila, si Senator Kiko Pangilinan, tinanong, SB 11, do you now have the numbers to effect a change of leadership? Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, abangan, baka mamaya SB 13 na kami. Kailan, nung tuloy-tuloy na yung sagutan, tanong-sagot na napansin ko, kulang sa excitement yung salita ni Pangilinan. Kasi kung sigurado na meron na silang 13, makikita mo sa mukha, makikita mo sa body language na sigurado na. Yung statement na abangan, para lang may masabi. Kaya ako, kung ako ang inyong tatanungin, ang aking feelings, gut feeling, parang wala pa. Kasi, tanong ni Karen Davila kay Senator Pangilinan, saan naman kayo kukuha ng dalawa? Sino yung dalawa na tatawid sa inyo? Ano sa tingin mo? Mga bilyar ba? Yan ang tanong ni Karen Davila. Nako, yung sagot ni Kiko Pangilinan na huwag muna nating pag-usapan yan. Nako, wala na. Yung sinabi, huwag muna nating pag-usapan yan. Yun na yung para sa akin, those are signs na wala pa silang 13. Sana magdilang anghel ako. wala pa. Personally, medyo kinakabahan ako. Kasi kasama ito sa dasal ko. Every day, every morning.
God will protect Brave 13 na wala nang kakalas sa kanila. Kasi once na may kumalas na dalawa, nako, back to zero na naman tayo. Yung inaasahan natin na flood control scandal investigation, mapurnada na naman. Karapatan natin mga taong bayan, taxpayers money yun, karapatan nating malaman sino ba yung mga mastermind. Kasi sa ngayon, yung ginagawa nila parang optics, parang drama. Anong ginawa ng ombudsman? Kinasuhan kuno si Romualdez. So, ano nang nangyari? Pina-freeze yung accounts. 20 days lang ang freeze order. After that, tapos na yung 20 days eh. Wala ka ng balita. Yung naisampas sa Sandigan Bayan, ano na? Ako, baka matutulog na doon. Baka tama yung obserbasyon ng karamihan na huwag kayong maniwala sa ginagawa ng ombudsman dahil palabas lang yan. Baka nga. Kaya ako, dasal, magtulungan tayo mga kapwa ko ka-DDS. Dasal tayo na maging intact ang Brave 13 para matuloy na ang flood control investigation at pinakamas importante pa, yung plano nila na term extension, nakakabahala yan. Pag pinayagan natin ito, pag nangyari na ito, nako, Marcos dictatorship 2.0 na. Nangyari, Marcos Sr., 20 years. Pag nangyari yung term extension na yan, charter change, baka hindi na sila alis dyan eh. Sila na lang. So, ano nang mangyari sa bayan natin? Okay lang yung matagal kang mamuno basta maganda ang resulta. Example, mga Duterte, since 1986 sila ang namumuno sa Davao. Anong nangyari sa Davao? Umaasinso. Kaya bahala ng Poros Duterte ang mamuno. Kung ako taga Davao, ayoko nang mapalitan ang mga Duterte. Paano ito ngayon? Marcos Jr., meron bang magandang nangyari? I'm sorry, sa aking obserbasyon, walang nangyari. Puros kapalpakan ang nangyari. Kaya ayaw na ayaw ko yung charter change na yan. At ang makakapigil lang sa charter change, itong Brave 13. Kaya sana, Panginoon, i-bless mo po ang Senate presidency ni Senator Alan Peter Cayetano na walang mawawala sa kanyang grupo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Og karon na nako diri sa nagpatindog og balay nga natabangan na mo og yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pagaatupan karon. So mag-atop na ni siya karon sa gitabang sa iya nga yero. So mao na ni ang gitabang sa iya nga yero nga iyang iatop karon.
o karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga maayo na gyud nga tan-awon ang ilang mga ipatindog nga balay kay natupan na. Salamat sa Ginoo ug salamat sad sa nagtabang sa sin nga na katapragid kog sin. Sa una akong balay kawayan ra karon na ilisdan nagsin kay gitabangan mi sa gapantabang nga tao. So daghang salamat ug salamat sad sa labaw sa mga tao. Salamat.